You guys can hear me? Yes. Si Miss Yolanda, si Eloisa, Miss Lynn, yan. So, AJ, yan. Loud and clear tayo. Magandang gabi, guys. Welcome din sa mga na-late or wala doon kahapon. You guys can, I hope na buksan nyo na yung dashboard ninyo wherein you can watch the replays, no? So, without further ado, we still have 2 minutes left, but I'd like to welcome everyone. Si Kenneth, si Miss Gly nandito pa rin. Si Miss Jean, Carl, yan. Magandang gabi, guys. Okay, let me just quickly pull out my mahiwagang Canva again. 1 second. Asan na tayo? This one. Okay. Wait natin yung iba pumasok. Asan yung aking mahiwagang Canva? Ito. There you go. So we still have 1 minute left. May questions kayo, guys, before we proceed? Dun sa previous lesson natin kagabi, any question, I'll be answering a couple of questions before we proceed. I still have 1 minute left before we officially start our day 2. Okay, inom lang tayong tubig. Ayan, so kung wala, no, let me quickly share my screen. So advance tayo ng konti ngayon. Yan, magsi 7:30 naman eh. So, yan, si Den. Importante ba yung budget scheduling? Siguro when you say budget scheduling, yung ad scheduling, you mean siguro. Magkaiba yung ad scheduling sa budget planning, no? When you say budget planning, sige, unahin muna natin yung budget planning. If you're planning to spend 15,000 pesos per month, let's say for example, i-divide mo yun sa 30 days, that's gonna be 500 pesos per day then. So that's gonna be your budget planning. So ibig sabihin, on top of your head, you're gonna spend 15,000. So definitely, if you divide 15,000 pesos in 30 days, that's gonna be 500 pesos per day. Yung ad scheduling would be different. Meaning, yes, importante siya kung ad scheduling kasi if you're testing your campaign, nasa testing phase ka pa lang, ibig sabihin, you have to make sure na 12 midnight para at least ma-distribute yung budget mo evenly within the 24-hour period. However, if you're actually scaling, if you have tons of data already, most of the time naglo-launch na lang ako basta-basta ng kahit anong araw, no? Kahit anong araw, kahit anong oras, naglo-launch na ako kasi rich na sa data yung yung ad account ko and then yung page ko. However, if you're just starting out, I would highly suggest na 12 midnight ka talaga mag-launch ng campaign mo para ma-distribute yung budget mo evenly from 12 midnight mamaya kunyari and then 12 midnight the following day. So importante yung ad scheduling. Yung budget scheduling, it's a different topic. So yan. Aspiring media buyer lang po. Tanong ko lang po, kahit wala po akong business, kailangan pa rin po ba mag-setup ng payment method para makapag-run ng ads? If you're going to run ads for your own media buying services, yes, Junel. However, if you're going to run ads for your client, you don't need to. Okay? So, say for example, gusto mo maka-attract ng client, you want to launch your media buying services as an ad, you need a payment method for that. For client naman, yes, you don't need it. Okay lang na may business portfolio ka just for the sake of having a business portfolio. Pero parang awa mo naman, lagyan mo naman ng kahit 100. yung ad account mo, lagyan mo naman ng kahit papaano. So, kumbaga nakapag-create ka na ng business portfolio, nag-create ka na ng ad account, lagyan mo kahit 100 pesos. Di ba? So, hindi naman siguro masakit sa bulsa yan, 100 pesos. Just for the sake of putting a fund on your ad account. No? Alright, so 7:32 guys, let's officially start our day 2. Magandang gabi sa inyong lahat. Thank you so much for joining the day 2 challenge natin. Hopefully, mayroon kayong mga natututunan sa day 1 pa lang. And day 2, marami kayong matututunan tonight. I promise you guys, because this is pinramis ko sa inyo, this is gonna be the very straightforward
Facebook ads course, no BS, direct to the point. And this is how you're gonna see it kung paano kayo charge ni Meta in terms of your budget, no? So, I'm sure you guys, how among you here nang nakita yung ads na to? Dumaan na ba sa screen nyo to or dumaan na ba sa newsfeed nyo to? Sino nakakita ng ad na to? Type me in the chat. Me, si Junel, si Lynn, AJ, ayan, madami nakakita ng ad na to. MW, me, yan, si Yolanda. Ibig sabihin guys, anong tawag dito? It's been running for about, almost 2 years na itong ad na to. This is my best performing ad actually. So, I need you to have an understanding about this ad na nilaunch ko. Facebook or Meta ads is an auction, meaning in layman's term, it's bidding. Binibid mo yung budget mo against your competitors sa inside the Facebook auction. Ibig sabihin, let's say for example, you have a 10 million na audience size, no, inside the Facebook auction or dun sa mismong algorithm ni Meta na tinatamaan ng ads mo. Yung 10 million na audience size na yon, hindi yan lahat bibili. Wala silang historical data yung iba dyan ng purchases. They're just using Facebook as an app na for everyday parang social media account nila, and yung mga tao dyan divided into different categories or different type of audience inside the auction. So when you select campaign objective awareness, you are telling Facebook to find more people who have a lowest cost per 1,000 impressions. You have to understand guys that Meta, charge kayo, ang unang metric na binabayaran mo kay Meta is cost per 1,000 impressions. Ibig pong sabihin, sa bawat 1,000 katao na nakakita ng ads mo, you're being charged per 1,000 impressions. On the other hand, si Google kasi is cost per click or pay per click ang tawag doon. Meaning, for every click, for every user na nagkiklik doon sa Google Ads, the advertiser is being charged per click. Okay? Dito sa kay Meta, magkaiba siya. The moment na dumaan yung ad nyo sa newsfeed ng yung target audience ninyo, bayad yun. Regardless kung may ginawa or walang ginawa yung target audience mo. So let's say for example, dumaan sa newsfeed nila, walang ginawa, binayaran mo yung CPM nun. Nanood ng video, nag-message sa page mo, nag-comment, nag-like, nag-share, binayaran mo yon yung yung action na yon. Okay? Regardless kung hindi, o kung walang ginawa or may ginawa, bayad yon. Okay? Para maintindihan ng lahat. Ibig sabihin, when you choose awareness campaign, inuutusan mo si Meta. Sabi mo kay Meta, hanapan mo ako ng mas maraming tao, mas maraming eyeballs dun sa ads ko na sa pinakamababang halaga ng 1,000 impressions. Okay, makakita ka ng CPM dyan na piso lang. Isipin mo, meron akong campaign na binabayaran ko ng piso sa bawat 1,000 katao para makita yung ads ko. Okay, ito yun, yung awareness campaign. Now, it doesn't necessarily mean na bibili sila agad-agad sa'yo. Kaya nga siya naka-imbudo, naka-funnel, di ba? So, ito naman, yung second campaign objective, pag sinelect mo yung traffic, inuutusan mo si Meta na Meta, hanapan mo ako ng mga tao na posibleng mag-click dun sa ads ko na may mga link, no? Traffic link clicks or landing page views sa pinakamababang halaga ng cost per click. Okay? Again, huwag tayong malito ha. Unang-unang charge sa'yo, 1,000 impressions sa bawat 1,000 na nakita ng ads mo. This time, ang hinahanap mo dito, yung pinakamababang cost per click or landing page view. So, ipapakita yung ads mo sa maraming tao na posible na mag-click dun sa ads mo kasi alam ni Meta yung data ng bawat isa sa atin.
kung ano yung mga kinilik mo na link, kung ano yung mga pinanood mong videos, kung ano, saan ka nag-comment, saan ka nag-engage. Ibig sabihin, alam ni Meta yung data mo, yung behavior mo. Kaya alam ni Meta kung kanino ipapakita yung mga ads sa mga tao na posibleng mag-click ng link mo. Okay? And normally, ang CPM nitong traffic is mababa din. Okay, traffic campaign. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. When you boost a post, okay, di ba nung day 1, tinanong ko sa inyo kung sino yung mga nag-boost ng post dito. Ibig sabihin, every time na nagbo-boost ka ng post, automatically, ang default nun is engagement. Okay? Ito yung campaign objective na inuutos mo kay Meta. Okay? You want more people to engage with your page, your ad, or your content. No, anong tawag dito? Inuutusan mo si Meta na sabi mo, Meta, hanapan mo ako ng mga tao na most likely mag-i-engage dun sa ads ko. Okay? Yun yung hahanapin ni Meta automatically. Nagme-message, nagko-comment, nagla-like, nag-share, nanonood ng videos mo. Ito yun. Kaya magkakaroon ka ng engagement. Now, I'm not saying na yung engagement, hindi ka makakakuha ng benta dyan. You'll be having a couple of sales dito sa engagement. Excuse me. Okay. Nakikita niyo itong dollar sign. Ibig sabihin, these are some of the people na bibili sa'yo. Okay? Then, down the line, makikita mo dito is leads. Itong leads, ang CPM ito automatically mahal na siya o yung cost per 1,000 impressions. Ang tawag ko na dito is optimized CPM. Ibig kong sabihin, pinupwersa mo yung algorithm to find people who are likely to provide their contact info. Let's say, for example, mobile number, email, etc. So, ibig sabihin, inuutusan mo si Meta na hanapan mo ako ng mga tao na posibleng maging leads so that I can be able to nurture them to become a paying customer. Okay? Madalas itong ginagamit ng leads na to kapag yung binibenta mo ay high ticket product. No, let's say you're selling 10,000 peso product, 50,000 peso product, 100,000 peso product, 1 million peso product, and more than that. Meaning, people will not buy right away doon sa ads mo. You have so that you have to collect leads or information of those users para ma-nurture mo sila outside Meta. Pwede mo silang i-email, pwede mo silang i-text, SMS, pwede mo silang i-message. Okay, sa Messenger, ganun mo siya i-nurture. Ibig sabihin, lulutuin mo siya. Yun yung pinakamalapit na Tagalog word sa nurture. Okay, lulutuin mo siya. Or, ano ba siya? Papahinugin mo yung lead na yon para maging customer mo siya. Okay? Now, sa sales naman, ito madalas ginagamit pag e-com player ka. Ibig sabihin, nasa e-commerce space ka, you're going to sell a 500 peso product, 1,200 peso product, maybe 1,500 peso product, siguro mga 5,000, medyo mahal na lang konti yan. So, pwede pa rin naman yan sa e-com. So, yun yung pwede mo paggamitan ng sales. However, for some of my students, when they tried sales, no, mas quality daw yung nakukuha nilang messages. So it's up to you guys if you are going to use leads or sales sa mga campaigns po ninyo. Okay? So, right now, I'm going to show you guys the how Meta auction works. No, paano ba kayo charge ng Meta in terms of your budget? So, eto guys is a representation lang. No, drawing ko lang din para at least meron kayong ang tawag dito, overview. You guys can see my screen. Type yes in the chat. Nakikita na ba? Before I proceed. Yes, Michelle. Okay. So, yes. All right. So, again, Facebook is an auction. Ibig sabihin, you are
basically bidding your budget against your competitors. Let's say for example, let's use Glay as an example. Si Miss Glay mahilig sa bags. Okay, and si AJ is advertiser A. No? AJ, advertiser A. Tapos si Miss April naman is advertiser B, B. Advertiser B. April. Okay, advertiser B. Alright, so ibig sabihin, both of you guys are competing against each other. No? Ang ginagawa dyan ni Meta, both of your ads are being shown to your target audience, and then Meta will define which of those ads ang mas maraming engagement, mas maraming bumibili, mas maraming nagre-react, no? Let's assume na nag-launch si AJ tsaka si April ng ad at 12 midnight, sabay sila nag-launch ng ad. Then Meta will decide how much is the cost per 1,000 impressions na i-charge sa bawat advertiser. Say for example kay AJ, 250 pesos, cost per 1,000 impressions ang charge ni Meta kay AJ. And kay April naman, that's about 250 pesos. So sa head-on sila kumbaga. Now over time, napansin ni Meta na yung kay AJ ang mas maraming engagement, mas maraming bumibili, mas maraming interesado doon sa ad ni AJ. Okay, ibig sabihin, from 250 pesos, bababaan ni Meta yung cost per 1,000 impressions. So from 250 pesos, magiging 200, magiging 150, and so on and so forth. So pababa siya ng pababa. On the other hand naman, yung kay April, pine-penalize po sa April ng mas mataas na cost. Ibig sabihin, kung nagsimula siya sa CPM na 250 pesos, tataas yung cost per 1,000 impressions niya to 300, to 350, to 400, and pataas ng pataas. Anong mangyayari kapag tumaas ang CPM mo? Diba? Ibig sabihin, you're being penalized by Meta. Ang mangyayari po nun, yung cost per result mo goes up. Okay, itabi ko na dito. I-move to. Come on, guys. Hindi ko na ma-move. Wala nga. Yan. So, ibig sabihin, guys, kapag ang ad mo or yung content ng page mo being used as an ad is hindi quality, walang nag-i-engage, in short, walang may pake doon sa ads mo, wala kang na-attract na customer, hindi sila interesado sa ads mo. Okay? Ang mangyayari po noon, yung cost per result mo goes up. When you say cost per result, if you're optimizing for messages, yung cost per message mo tataas. Okay? And the number of impressions goes down. Ibig sabihin, konti yung makakakita ng ads mo. Kasi nga, mahal yung cost per 1,000 impressions mo na. Pine-penalize ka ngayon ni Meta because your ads are not relatable, are not engaging, are not converting. Okay? On the other hand, ganito po siya kapag maganda yung ads mo pinapakita. Your ads are being rewarded ni Meta and makikita nyo na yung cost per result ninyo is mas mura. Okay? Mangyayari po noon kapag yung ads mo nire-reward ni Meta, CPR goes down o yung cost per message or cost per result, bababa po siya. Okay? Bakit bababa? Kasi mas maraming impressions ang na-generate ng ads mo. Impressions goes up. Anong mangyayari kapag marami nakakita ng ads mo? Diba? Marami nag-i-inquire. Okay? Pag marami nag-i-inquire, marami rin yung, or malaki din yung potential na may ma-convert ka into paying customer. Diba? Dun sa mga nag-inquire dun sa page mo. Ganun po siya nag-work kay yung auction ni Meta. Okay? You are trying to bid
your budget against your competitors. Napansin nyo ba guys, nung nag-enroll kayo sa akin, lumabas din yung competitors ko sa newsfeed niyo. Tama? Okay? Biglang nung nag-click kayo, pinanood yung videos ko, nag-engage kayo, or nag-comment man kayo, or nag-like, or nag-share, whatever, kung ano yung ginawa ninyo, bigla-bigla, lalabas na yung ibang Facebook ads, media buyer, ganyan-ganyan. Napansin nyo? Ganon din po sa ads po ninyo. Ibig pong sabihin, pag nag-run kayo ng ads, huwag nyong i-assume na kayo lang yung nandiyan dyan. Diba? Huwag nyong i-assume na kayo lang yung nag-ads kay Meta. Definitely, meron kayong competition or competitor. Okay? Kailangan i-beat nyo yung competitors ninyo sa auction para yung ads ninyo, instead na yung ads ng kalaban ang ipakita, yung ads ninyo ang ipapakita. Para, ang tawag ko doon, ma-outbid ninyo yung competitors ninyo inside the auction, and you will be rewarded by Meta to show your ads to more people inside the auction. Does that make sense? Ganun lang siya kasimple guys. Yung Facebook auction or yung Meta ads. Okay? Ngayon, naiintindihan nyo na kung bakit kayo tumataas ang cost per result. Okay? Or yung, anong tawag dito, yung cost per result niyo possible na tumaas kapag dito sa auction is you are targeting a different tier. Diba? So, ang mangyari po niyan, say for example, kayo si advertiser A. Okay, imagine niyo kayo si advertiser A. Then may competition kayo or may competitors kayo, advertiser B and advertiser C. Ginawa ko lang tatlong competitors, ginawa ko lang ng dalawang competitors para hindi masyadong magulo. Okay, basta imagine niyo sa loob ng auction, may competitors kayo. Ikaw si advertiser A. Now, when you spend a small budget, let's say 100 pesos, 200 pesos, daily budget, you're telling Facebook to find people inside the auction at a lowest cost per result. Okay? Ang tawag ko dyan is low-hanging fruit. Okay? Ibig sabihin, ng low-hanging fruit, imagine mo meron kang apple tree. Okay? Meron kang apple tree. And yung apple tree na yon is, let's say, ito. Meron siyang mga bunga. Okay? Pag tumayo ka dito sa ilalim ng apple tree, ibig sabihin, yung mga bunga na nasa baba na kaya mong pitasin, ang presyo niyan ay kayang abutin nung small budget mo na 100 to 200 pesos halimbawa lang. Yan yung tinatawag na lowest cost per result. Yan yung ibibigay sa iyo ni Meta na anong tawag dito? Na audience. Okay? Na kayang pitasin ng mababa mong budget. Okay? However, as soon as you keep on using the same budget, makikita mo dyan na magkakaroon siya ng tinatawag na learning limited. Okay, dun sa ad set level, makikita mo learning limited. Bakit siya nagle-learning limited? Sinasabi ni Meta na Miss Glay, hanggang dito na lang yung budget na kaya kong ibigay sa yung audience na posibleng magme-message sa page mo or posibleng bibili sa page mo. Okay? Based on your budget, hanggang dito na lang, kaya sinasabi ko sa iyo, learning limited. Wala na akong maibubuga na audience para sa iyo. Okay? So, makikita mo dito sa tier 1 audience, hindi naman sila ganun karami. Kapag na-saturate mo na yung tier 1 na audience, ibig sabihin nun, lalabas na doon sa ad set level mo na learning limited. Okay? Ang gusto kasi ni Meta, in the next 7 days, magkaroon ka ng at least 50 conversions. Okay? Kung purchases yung ino-optimize mo, at least magkaroon ka ng 50 purchases para makalabas siya sa learning phase na tinatawag. Okay? Now, it's impossible for you to be able to reach the 50 conversions in 1 week if ang ginagamit mong budget ay maliit. 100, 200 pesos or 300 pesos man yan.
Hindi kaya ng algorithm ni Meta na bigyan ka ng 50 conversions. Ang gusto ni Meta, dagdagan mo ng konti yung budget mo para magkaroon siya ng mas ng wiggle room or ng space para makapaghanap ng mas maraming audience inside the auction. Ang mangyayari po nun, kapag in-increase mo naman yung budget mo, say for example, 1,000 per day ka na ngayon, no? Ang tinatamaan mo na ngayon ng budget mo is tier 4. So makikita mo na dito yung tier 4 audience, madami na sila. 'Di ba? Ibig sabihin mas marami ka nang tatamaan ng ads mo. However, as soon as you increase your budget, tataas din ang cost per result mo. Bakit? Kasi merong ding advertisers who are willing to increase their budget against you. 'Di ba? So kung dati nagbabayad ka ng 10 piso kada message, ngayon if you increase your budget, you're probably gonna be spending or you're probably gonna be charged by Meta for about, let's say, 27 or 30 pesos per message. Okay, how can you beat your competitors to, let's say, bumalik ka pa rin dito sa 10 pesos na cost per message even if your budget is on tier 4. Ibig sabihin nun, kailangan mong gandahan yung creatives mo, gandahan mo yung offer mo, and it should be yung mga audience mo ay nagre-react talaga o nag-i-engage dun sa page mo para ma-outbid mo tong competitor B. And as soon as you increase your budget and compete doon sa pinakamataas na tier, halimbawa, dito na kayo naglalaban-laban. Advertiser A ka, advertiser B, and advertiser C are your competitors. So naglalaban-laban na kayo dyan sa top tier. So paano na ngayon si Meta mamimili ng ads na mas ipapakita doon sa mas maraming tao? Siyempre, kailangan yung creatives mo is compelling, engaging, and converting. Para magkaroon ka ng mas maraming customers, even if you're spending a lot of budget, and you'll still have the mangyari nito yung cost per result na mas mababa against your competitors. Pag na-outbid mo yung competitors mo, ang mangyayari po noon is ikaw yung mas maipapakita sa Facebook newsfeed ng target audience mo. Okay? Balik ako dito sa drawing natin. Ginigradean po yung ads ninyo ni Meta into anong tawag dito? Anong tawag dito? Itong tatlong to. Okay? Tatlo lang ang grading system ni Meta. Below average, average, and above average. Ibig sabihin, sinasabi ni Meta, kapag pangit yung ads mo, makikita mo dun sa ad level below average. Kapag sakto naman yung ads mo na pinapakita, makikita mo na average. Pag nakita mo na above average yung ad mo, ibig sabihin nun, you are doing a good job because your ads is yung pinaka benchmark ni Meta na gusto niya na pinapakita mo talaga in the newsfeed. Okay? Kapag nakita ni Meta na puro above average yung ads mo, yung quality ranking, engagement rate ranking, and yung conversion rate ranking, ibig sabihin nun, mas papaboran yung ads mo para ipakita sa mas maraming tao. I'm gonna show you guys an example of these metrics. Pakita ko yung mismong campaigns ko para makita ninyo. So para makita niyo na hindi naman perfect talaga yung campaigns ko, yung mga ads ko. May mga room for improvement naman talaga doon sa mga ads ko. Para at least makita niyo real time. Ito siya. So share ko yung screen ko. Ayan siya. So ibig sabihin, may mga ads dito, ito, June 1 to June 24 ito. Okay, this month, no? Kunyari itong ad na to, sabi ni Meta, yung quality ranking ng ad mo is doing good naman, nasa average naman. May mga nag-i-engage naman, kaya average naman yung ad mo. And may mga nagko-convert naman into paying customers, so yung conversion rate ranking mo is on the average. However, itong ad na to, itong pangalawa, I'm sure dumaan na rin sa inyo itong ad na to. So, ayan. So, bagong gising lang ako dito. Pinicture ko yung sarili ko. Wala akong pake kung anong itsura ko dyan. But,
ginawa ko pa rin siyang ad. Ito yung kasagsagan nung kay Andy Eigenman, Andy Eigenman na anong tawag, cheating ng husband niya. Hanggang ngayon nagra-run pa rin tong ads na to. Itong ad na to. So, I'm able to get 17 purchases pa rin dito. Pero sabi ni Meta, yung quality daw ng image ko is pangit. Yung engagement daw hindi masyadong engaged, pero okay naman yung conversion rate ko. So, ibig sabihin, kahit na walang kwenta yung quality ng ads ko and then walang masyadong kwenta yung engagement ng ad ko, but since nakikita ko na above average naman yung conversions and I'm able to maintain the average cost per purchase, no? Kasi yung ideal cost per purchase ko dito is 499. So, yun yung ideal cost per purchase ko. So, pasok naman dun sa ideal cost per purchase ko. So, kahit na below average yung dalawang to, okay lang yon. Ibig sabihin, hindi rin naman perfect yung ads ko. Pero makikita mo dito, may mga average, above average, average. So, ibig sabihin, these ads are doing a good job. And I'm being rewarded by Meta to show my ads to more people like you. So, nakikita mo siya dyan. So, real time yan. So, nakigets nyo guys, itong mga wala pang score, wala pang grade, ibig pong sabihin yan, wala pa siyang masyadong data. Ibig sabihin ng impressions nito is about, hindi pa umaabot ng 1,000. So, ito 299, ito 205, 194, 34. So, ibig sabihin, hanggat kulang pa yung number of impressions, kasi di ba, yung sinabi ko sa inyo, ang unang charge sa inyo ni Meta is cost per 1,000 impressions. Ibig sabihin, hanggat hindi pa nakukumpleto yung 1,000 impressions, wala pa siyang masyadong data doon sa ads na pinapakita mo. Does that make sense, guys? Ganun lang siya kasimple. Hindi masyadong komplikado. In-explain ko sa inyo na sa pinakasimpleng paraan. Gets? May questions? Pakitaan ko naman kayo ng Learning Limited para makita niyo yung ibig sabihin. Tignan natin kung may makikita akong Learning Limited. Parang wala silang questions. Galing. Na-absorb nila lahat yung sinasabi ko. Thank you. Galing-galing ko siguro magturo. Ayan. So, share ko yung screen. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na Learning Limited. Okay, ito yung ad set na Learning Limited. Ibig sabihin nun guys, wala na siyang maibibigay sa akin na number of results kasi nga hindi kaya ng budget ko na $10 to $10 para makakuha ako ng 50 conversions in 1 week. So tingnan mo to guys, in the last 30 days, nakukuha ko pa lang dito 10, 6, 8. Ibig sabihin, hindi talaga siya maka-exit sa learning phase kasi nga, mababa yung budget ko. And this is the reason why I developed this framework na tinatawag kong 100 peso Facebook Ad Strategy Framework or 100 pesos Facebook Ad Strategy Framework. You guys can download the framework if you head over to my website, click nyo yung forum, and then hanapin nyo dito sa search bar. Okay, type nyo lang dito 100. And then pag kinilik nyo dito 100, yung framework na to, dinevelop ko na kahit na 100 pesos lang yung budget mo per ad set, you will be able to get results even if mababa lang yung budget mo. And as soon as you were able to test na nag-work naman yung ads mo dun sa 100 peso budget, there's a big chance na mag-work yan sa 1,000 peso budget. So you can click download. And meron kang PDF file na binigay ko dito and binigay ko dito yung framework ng 100 peso budget. So, you're gonna be testing daily budget of 100 pesos, preferably 15,000 per month, no? And itong scaling mo 1,000 peso and 5,000 pesos per month kapag massive scaling ka na. So, ito yung campaign structure. Minimum tolerance of testing, that's 3 days minimum tolerance. 5 to 7 days maximum tolerance of testing. And, anong tawag dito? Mara-reach mo yung Learning Limited na yan. Validate campaign, scaling campaign, ABO, and CBO. And then you will need to
test it again for 3 days, same date range or same anong tawag dito, framework where you test sa mas mababang budget. So gagamitin mo na to for 1,000 peso budget. 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. Tapos you need to calculate your customer acquisition cost. Pag-aaralan natin to on day 5 para magkaroon kayo ng idea what is your ideal cost per acquisition. Ito yung tinatawag ko na TVS method. Okay, ibig sabihin ng T, test or testing. V stands for validate. S stands for scaling. So nandito na siya. All you need to do is to download this PDF file and then it's up to you if you're gonna use the same framework na ginagamit ko. Okay? May mga questions na tayo dito. Best time for running ads or boost post? I believe medyo na late ka ng konti, Miss Michelle, I believe. Ideally, 12 midnight kapag nagte-testing ka ng campaign mo. Okay? 12 midnight to 12 midnight para at least ma-spread out yung budget mo throughout the day within the 24-hour window. Ideal number of days for running ads, kapag nagte-test ka pa lang, is in bagong-bago pa lang yung ad account mo, preferably dapat mag-run ka ng ads for the whole month. Okay? Once you have the data nung 1 month period na yon, ideally 3 days minimum yung yung minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. Ano yung titingnan mo kapag 3 days? Ibig sabihin, if you're optimizing for an e-com campaigns or e-commerce campaign, within the next 3 days, ang babantayan mo doon is yung click-through rate mo. Pag-aaralan natin yun on day 4. Okay, yung click-through rate mo dapat at least 1 to 2% from the number of 1,000 impressions na nakakita ng ads mo. Alam mo, 1,000 katao na nakakita ng ads mo, at least 1 to 2% doon ang click-through rate mo. Yung click-through rate, hindi ko nire-recommend na basahin mo yung metric na yon pag messaging campaign. Kasi sa messaging campaign, very straightforward lang naman ang metrics. Okay, huwag mong babasahin yung CTR. Within the next 3 days, kailangan ang CTR mo is 1 to 2% kapag may website ka. And in the next 3 days, kailangan ma-reach mo yung 1,000 impressions. Let's say, na-reach mo within pang 2 days pa lang. So parang whichever comes first. CTR of 1 to 2% or 1,000 impressions, whichever comes first. Kapag in the next 3 days, may bumili naman, pwede mong i-continue yun to 5 to 7 days. Okay? Para makita mo kung magkano talaga yung cost per acquisition mo dun sa stretch ng 7 days. Kasi imagine guys, ang attribution window ni Meta is 7-day click or 1-day view. Kaya dapat na ipakita mo kay Meta na within the 7-day period, magkaroon ka ng data na pwede mong i-feed doon sa algorithm ni Meta. Okay? I'll be answering a couple of questions. Glay, may standard po ba na CPRs? May standard po ba na CPRs sa mga budget bracket? For example, pag 500 pesos daily, magkano ideal CPR sa ganong budget or it depends? It depends po, Miss Glay. Pag-uusapan po natin yan sa day 5 using the Facebook Ads Calculator. Magkano yung ideal bracket mo or yung CPR mo na pwede mong i-maintain para magkaroon ka ng KPI na susundan moving forward. Pag-uusapan natin yan sa day 5 using the Facebook Ads Calculator. Renz, bakit po kapag nagra-run ako ng ads, wala pa rin ako nare-receive na response kahit active naman yung ads ko? Real estate po. Messaging campaign, 6 AM nakaschedule kanina until now parang wala pang progress. Tingnan mo kung meron kang impressions. Okay, pag walang impressions yan, Renz, ibig sabihin, there's something wrong with your payment method. Okay, hindi ka na-charge ni Meta. Ibig sabihin, anong tawag dito, yung payment method mo na nilagay, wala siyang payment method na pag-charge dyan ni Meta. Okay? So check mo yun. Kung walang impressions, kung may impressions, ibig sabihin lang nun, probably noon mataas ang cost per 1,000 impressions mo. Ibig sabihin ko, konting tao ang nakakita ng ads mo. Okay? Pag may impressions. Okay?
So either of the two, check mo yung ads manager mo ngayon and let me know kung walang impressions, may problema payment method mo. Pero pag may impressions, walang nagme-message, malamang sa malamang mataas ang cost per 1,000 impressions. Okay? Ah, paano pag di naubos yung budget set? Okay lang. It stays there in your ad account. Di ba? And say for example, nag-budget ka ng 15,000 pesos sa ad account mo. Ang naubos mo lang is 5,000 pesos. Di 10,000, nakastay pa rin din sa ad account mo. And as soon as you run ads again, then yung remaining 10,000, babawasan ni Meta yon unti-unti. Okay lang yan kapag hindi naubos yung budget mo. Okay? Nare-reset ba, coach, ang algo ni Meta every 12 a.m.? Hindi naman. Hindi naman siya nare-reset. Probably mare-reset yung algo ng campaigns mo kapag may ginalaw ka. Okay, halimbawa, nagbago ka ng budget o kaya nagbago ka ng image. Okay, pinalitan mo yung image, in-edit mo talaga yung image. Kaya nga ako hindi ko nare-recommend yung i-edit mo yung image na nag-run na or yung video na nag-run na, papalitan mo ng bagong video, mali yun. Ang gagawin mo, i-duplicate mo lang yung same ad tapos change the variable. When I say variable or variables, that includes your copy, your headline, your assets or yung videos and images mo. So, ganun mo siya gagawin. Pag nag-run na yung ad na yon, even if may gusto kang baguhin doon, ang gawin mo lang, duplicate mo lang yung same ad and then make the changes. Okay, doon nagbabago yun. Pag nagbago ka ng budget, nagbabago ka ng variables doon sa ad level mo, merong shift yun sa algorithm ni Meta. Okay? Example po, may client kang isang architect. Ano po mas magandang option? Leads. Okay, lead generation. Kasi you want people to inquire about the services ng architect. Di ba? So leads 'yon. Leads or engagement, pwede mo pagsabayin 'yan. Okay? If my ad is running with excellent conversion, how long should I keep it running? For as long as you want. Miss Tera. Okay, for as long as you want and for as long as you're getting the ideal ROAS or ideal KPI, yung key performance indicator mo na sinet. And we're gonna talk about that on day 5. Kung ano yung ideal ROAS mo or kung ano yung ideal cost per acquisition mo or kung ano yung ideal cost per message or cost per result mo, if within your ideal cost, you should keep it running for as much as you want or for as long as you want. Okay? So, ganun po siya. Michelle, kailangan po bang maglagay ng end date or set lifetime para anytime pwedeng i-pause? Ako, hindi ako naglalagay ng lifetime. Hindi ako lifetime budget. Daily ako and pinopost ko siya manually. Okay, bakit? Kasi pag nag-run na yung lifetime na yon, hindi mo na siya magagamit. Okay? Ibig sabihin, pag kinontinue, hindi mo na siya mako-continue. So, use daily budget and pause it manually. Okay? Daily budget ako mag-run ng ads. Okay? Ideal budget for best possible result. Okay, this is a good question, Kay, no? Sa international market, may tinatawag silang anong tawag doon? Nakalimutan ko tuloy, nasa dulo ng dila ko. Rapid fire testing. Okay, ang nag-develop nito si Kat Howell, no? Umattend ako nung nag-enroll ako dun sa sa course niya ni Depeche Mandalia. May tinatawag silang rapid fire testing. Yung rapid fire testing na to sa US market, $50 per day ang ginagamit nilang budget per ad set. However, dito sa Pilipinas, I'm not sure kung may coaches na nagtuturo ng rapid fire testing na ginamit nila yung budget, yung equivalent budget na yon, but parang wala pa ako nakikita. Pero yung ginagamit ko kasing framework dito sa atin is 100 peso budget per ad set. Yun yung framework na ginagamit ko ngayon. Per ad set, may 100 peso budget tapos isang ad lang yung ginagamit ko doon. One ad set, one ad creative.
So, ganun, 1:1 siya. So, anong tawag dito? But if you want, napansin ko lang kasi dito, no, sa atin, sa Pilipinas, pag ginamitan mo na siya ng mas mataas na budget, say for example, sa testing campaign mo palang kinargahan mo na kaagad ng 1,000 peso budget, parang tinitreat ni Meta, ako, observation ko lang to, hindi ito conclusive, okay? Every time na gumagamit ako ng 1,000 peso budget or mas mataas na budget sa testing campaign ko, feeling ko tinitreat ni Meta yung budget na yun as scaling dito sa atin sa Pilipinas. Ibang-iba yung resulta ng 1,000 peso budget doon sa 100 peso budget. Mas nagkakaroon ako ng resulta doon sa 100 peso budget as compared doon sa 1,000 peso budget kapag nagtetest ako ng campaign. Okay? Kaya nagtataka ako nung sabi ko, parang may mali yata doon. Yung 1,000 ko, hirap na hirap siyang kumuha ng messages or ng purchases. Pero yung 100 ko, nakakakuha siya ng messages or ng purchases. So yung framework na yun, kaya ko na-develop. Yung 100 pesos Facebook Ad Strategy Framework. Okay? So, it's up to you if you're gonna use that. If you're, wala namang pumipigil sa'yo if you're gonna use my framework or kung naka-enroll ka na sa ibang courses, kung may sarili silang framework, by all means, use all of those frameworks na natutunan mo. Okay? So, gamitin mo silang lahat. Yung natutunan mong framework kung meron na silang binigay sa inyo ng framework. Okay? Kasi malay mo, yung framework nila mag-work, so be it. Sundan mo yung framework na yan. Kung yung akin yung nag-work, ituloy mo yung framework na yan. Kung hindi nag-work yung akin, o di, lipat ka sa ibang framework. Kasi there's no one size fits all na framework. Okay? So, maaring, or, kasi posible ding, magkaiba ng, business model. Yung isa, restaurant. Yung isa naman, basketball shoes. So, magkaiba. So, kung anong framework yung mag-work, so gamitin mo yan, by all means. How much recommended budget for first-time ads? Ako, 100 pesos yung ginagamit ko. Okay? Ang progression niyan is 100 pesos, 1,000 pesos, and 5,000 peso budget. Okay, ganun ko siya ginagawa. 100, 1,000, o 5,000. So, tatlong campaign yan. Tuturuan mo din ba kami ng targeting ng audience? Okay. Miss Erica, ganito, no? Ito yung maraming misconception ng mga nag-i-enroll sa ganitong, anong tawag dito? Sa ganitong online course. Akala nila, pag tinuro ko na yung tamang targeting, tama na talaga yung tatamaan. Tama ng audience yung tatamaan ng ads nila. Okay? Ito, I hate to break the bad news, Miss Erica, but kung hindi mo pa napapanood yung interview ni Mark Zuckerberg, I think it was 2 months ago if I'm not mistaken, or a month ago yata if I'm not mistaken. Sinabi niya doon na yung AI ni Meta, hindi mo na siya poproblemahin kung sino yung target audience mo. Okay, if you notice, ito sa akin, sa mga clients ko, yung mga ad accounts ng clients ko, nakalagay doon, some of the targeting will be, will be removed. Okay? Ibig sabihin, it will no longer be available sa ad set level. Nangyari na to a couple months back, I think it was last year, if I'm not mistaken, yung mga interest targeting sa skincare business, hindi na siya available. Hindi mo na siya magagamit. All you need to do is, ibig sabihin, bottom line nun, focus on your ad creatives. The ad creatives will be the one to target your audience. The perfect audience for your ads. The moment you spend time on tinkering the ads manager and finding the best interest and demographics possible, you lose the game. Mapag-iiwanan ka, Miss Erica, kasi yung competitors mo hindi naghahanap ng
tamang interest, ng tamang targeting, but they make sure na yung creatives nila, binubuhusan nila ng time, ng oras. Lagi kong sinasabi dito sa ganitong ganitong discussion, focus 90% of your time sa ad creatives mo, sa offer mo. I tell you, meron akong client, nagbebenta kami ng kape, walang interest at all, broad open audience. Saan kami nag-focus? Sa ad creatives. Miss Erica, kahit ituro ko man dito yung pinaka-the best na audience para sa business mo, kung sablay yung ad creatives mo, sablay talaga yan. Okay? So, straightforward na usapan to. Walang sugar coating, diretso, direct to the point. Okay? So, hindi kita tuturuan ng tamang audience. Tuturuan kita kung paano mag-create or mag-formulate ng perfect creatives, or kung hindi mo na-perfect yung creatives mo, magkaroon ka ng framework on creating the best creatives possible. Miss Kay, how to achieve low cost per result? Simple lang. The more people message your page, the lowest cost per message ang makukuha mo. Okay, ituturo ko yan sa day 5 using the Facebook Ads Calculator. Huwag ka mawawala, Miss Kay, sa day 5. Pag maraming nagme-message sa page mo, mas bababa yung cost mo. Di ba? Tinuro ko kanina. Pag walang nagme-message sa page mo, mataas ang cost per message mo. Okay? So, ganun po siya. Same thing if you're optimizing for purchases. Kapag walang bumibili sa website mo, or pakonti-konti yung bumibili sa website mo, mataas ang cost per purchase mo. Kapag maraming bumibili sa website mo, mababa ang cost per purchase mo. Ganun po siya nag-work. Okay? Alin po much better sa engagement and sale if you're a real estate seller? By all means, try both. Kasi yung may mga estudyante ako na tinry nila yung sales na campaign objective, mas quality daw yung yung nakukuha nilang inquiries. Okay? So, try mo both. And ituturo ko sa inyo how to track your conversions bukas. Mga day 4 siguro. Tama, mga day 4. So, kung alin sa dalawa ay nagwo-work, engagement man or sales, ma-identify mo kung saan galing yung purchase or saan galing yung inquiries na quality. Pag real estate, ito, same thing kayo ni Den. Engagement or sales, try mo yung pareho. Actually, leads din, no? Yung tatlo na yun, engagement, leads, and sales. By all means, test mo yung tatlong campaign objective na yan. Okay? Pero preferably, leads, no? Try mo yun. Pag automotive po ba, engagement din po ba gagamitin? Depende, Erica, kung if you are selling cars, engagement and leads. But if you're selling a product na, let's say, tornilyo o kaya ano pa ba, mga stickers, no? So, sales ang gamitin mo. Pero kung nagbebenta ka ng kotse, leads or engagement pa din. For disposable gloves product, sa own website ang pag-purchase. Ano po ang recommended pag-run ng ads sa FB? Sales. Marilyn. Miss Marilyn. Okay? Optimize for website purchase. AJ, normally 100 per day ang budget ko per ads. Most of my ads are above average naman. Ang quality ranking, however, mostly na engagement na re-receive ko came from Myanmar instead of people living in Thailand. Since yun po sana talaga ang target audience ko. May I know please what's the best thing to do to hit the accurate target audience for ESL business na target ang Thai students to enroll in my class? Thanks. Una-una, AJ, check mo yung geo-targeting mo. Okay? Kung tama ba yung geo-targeting mo. Pangalawa, the reason why nakaka-attract ka from Myanmar is because dati kasi yung settings ni Meta is people living in or recently
Ah, tama ba? Ngayon kasi ang default niya, people living in or recently in this location. Yun na lang yung settings na ano na ah, default niya. Dati kasi na pag merong hiwalay nung living in or recently living in. So ngayon, yun ang problema ngayon kay Meta kasi lahat nung nakatira before doon sa Thailand na lumipat ng Myanmar or vice versa, tatamaan talaga ng ads mo. Okay, yun na po yung default nun. So wala kang magagawa doon. Ang pinaka-the best mo na lang gawin dyan is ayusin mo yung ad copy mo doon sa ads mo. I-highlight mo doon, attention people, attention those who are parang looking for an ESL insert product living in Thailand. Yun, specific mo doon sa copy mo para at least alam nila na talagang nandoon sa Thailand yung magiging audience mo. Kahit walang end date, yung ad with good conversion and with prepaid budget available. Pero bakit bigla natapos yung ad and hindi siya ma-turn on? Hindi ko mag-gets yun. Bakit siya na biglang namatay? Okay? Walang end date. Parang imposible yung kung walang end date. O it's either na-pause mo yun unknowingly or para hindi ka aware na na-pause mo siya. Miss Terra or Terra Kitchen. No, so check mo 'yon kung doon sa ad set level mo kung merong kung daily ba kung a lifetime budget 'yan. Clothing business sales, Marian. We did 1K per day mahal, parang okay result na mas mababa. Yes. Yun nga yung napansin ko, Miss K. If you're gonna be using small budget, mas maganda yung pasok ng messages or ng purchases. Pero here's the caveat, no? Madali mo din kasi siyang masaturate. Ibig sabihin, yung halimbawa nag 100 peso budget ka, mga 1 linggo or 2 linggo lang yung tinatagal. No, after nung period na yon, nagda-die down na siya kasi nga na-saturate mo na yung audience na tinatamaan ng small budget mo. Poch, if perfumes ba, leads or sales po. Okay, pwede mong 5 ad sets, 1 ad set, or mas recommended. 1:1. Try mo. Magkakaibang ad creatives, Poch, per ad set. Ad creatives, e-learning is your image or video. Yun po yung creatives. Kaya po siya tinawag na ad creatives because from the word creativity. You have to be creative when creating an ad. Kaya minsan yung mga ads ko, minsan hinahaluan ko ng comedy, no? Hinahaluan ko ng, yung kamukha nun, yung picture na nakaganon ako, tapos may 111. So, sinabay ko yun doon sa, anong tawag dito? Yung pumutok yung Andy Eigenman sa yung husband ng na issue. So, up until today, running pa rin siya. I'm still getting purchases for that. So, yun yung ad creatives, Miss Elarni. Ibig sabihin, yung image na ginamit mo or yung video na ginamit mo. Tinatawag ko din itong assets. Pareho lang yan. Coach, tuturuan nyo rin ba paano mag-optimize ng campaign? Yes, madali lang naman. Day 3 bukas. I-remind mo ako, Gerald. If a client po ay nagbibenta ng food product online, ano po best option para maraming mag-order? Sales. For insurance, ano pong magandang campaign objective? Leads or engagement? When is the best time to make changes on the campaign on and off? If the cost per result or yung ideal cost per result mo is beyond your set KPI or target. Okay? Malalaman mo yung James Elton using the Facebook Ads Calculator. You have to be able to understand how much is your ideal cost per message or ideal cost per purchase. If you're able to determine your ideal cost, then you will have an idea when to pause your ads
or when to scale your ads. If, let's say for example, yung ideal cost mo is 20 pesos per message, below, and nakita mo nasa 15, o di you can increase your budget. But if the cost per message is more than 20 pesos na set KPI mo, let's say umabot ng 35 pesos, then by all means, you can pause that ad that brings a high cost per result. Ganun lang siya kasimple. Dapat po ba naka-public ang personal FB account para public rin ang marami nakakita ng business ads? Use Facebook page, wag po yung personal FB mo. Personal FB mo for ano lang yun, for personal branding. Okay, Facebook page ang gamitin mo, Miss Yolanda. Physical store naman po, engagement po ba or sale? Physical store, anong binibenta nyo? Leads, depende sa binibenta mo eh. Okay, kung coffee shop, Posh, you need to be optimizing for leads. Okay? Kailangan may ibigay ka ng something. Halimbawa, kunyari ako si Starbucks. Claim this voucher kapag pumunta ka dito sa coffee shop namin. Halimbawa, meron kang voucher na ginawa na meron na ad. Tapos, kunyari, voucher, let's say, SB 100, meaning, yung SB 100 na yun, may 100 peso off ka kapag pinakita mo yon. So, you can optimize for leads or engagement for that. Travel and tours, engagement or leads. Unless kung meron kang app or kamukha ng Cebu Pacific na may app sila, so app install yon or purchase. Di ba? Minsan nagpapapa-piso sales sila. So that's purchase. If matagal na pause ang ad, like 8 months, and I want to use it again kasi above average, will it go to testing period ulit? Yes. Magkakaroon yun ng 3 days to 5 days na 3 to 5 to 7 days na parang anong tawag dito, para siyang magre-relearn ulit, Homer. Magre-relearn ulit yung ad mo. May effect po ba, coach, ang learning limited pag small ang audience size? Yes. Kapag small ang audience size mo, malamang sa malamang, madali mong masaturate yung audience mo na yun kasi maliit lang yung audience size. Okay po ba na 500 ang budget daily or mas okay 100 if per day ang budget? You can test both. Then, no? Pag-aralan mo kasi wala naman tayo ibang gagawin dito guys sa Facebook ads. Ganito lang gagawin natin. I-test natin lahat ng variations ng image, ng headline, ng copy, ng video, na lahat ng campaign objective i-test mo. Lahat ng budget, anong tawag dito? Budget testing, pwede mo i-test 100 or 500 and see which one of them works best. Sa akin, nung tinetest ko yung 1,000 peso budget sa testing, hindi nagwo-work. Nung tinest ko yung mas mababa, nagwo-work. So, use it kung ano yung nagwo-work sa'yo. How about resorts and accommodation? Ano po auction? Leads. For printing services, engagement or leads. For electronics product like media player or sales po, Kenneth. For ESL, online business, tama po ba na engagement? Engagement or leads, AJ? For binibenta RTW, physical store namin, leads or engagement. Ang KPI ko daily sa client ko ay 28, less than 28 daily CPL. Kaya if 50 to 100 budget ko, pinopost ko muna, then turn on ko kinabukasan. Kaya nagugulo. Yun lang. Kailangan continuous yun, James. Laundry services, you can optimize for leads and engagement. What if na-reach mo na yung learning limited? Do you need to increase your ads budget? Yes, but you need to duplicate it into a new campaign. So from 100 peso budget, you need to duplicate the same ad set and
use a 1,000 peso budget on that one. So, duplicate mo lang siya, wag mong gagalawin yung 100 pesos na nagra-run. Wag mong bobombahin ng budget yun kasi masisira yung algo nun. So, you have to duplicate it into a new campaign and run the 1,000 peso budget, yung mas malaki. Yun yung framework na ginagamit ko. Okay, for health supplement sales, for SMM packages, leads, computers and laptop store sales. Why 1K? Can I consider lower like 200 or 500? Hindi eh. Kasi galing ka na sa 100, tapos kung magto-200 ka lang win, parang walang nangyari. Parang wala kang anong tawag dito? Parang hindi ka naman nag-expand. Okay, ang rationale doon, ibig sabihin, parang ganito yan. Parang ganito siya win, no? Para magkaroon ka ng idea. Kita yung whiteboard ko. Type yes in the chat. Wag mo na kayo mag-drawing, ako lang mag-drawing. Okay. Ang rationale doon win, kung bakit ini-expand ko yung budget. Ganito siya. So, meron kang target audience, di ba? So, ganito siya, di ba? So, ibig sabihin, ito yung, kunyari, nag-budget ka, 100 peso budget. Okay? Ang tinatamaan ng 100 peso budget mo, itong circumference lang na to, or itong radius lang na to. Okay? Umiikot lang dito yung audience mo. Halimbawa, may audience size ka na 10 million. 10 million na audience size. Okay? Tapos yung 100 pesos mo, ang tinatamaan lang nito is, let's say, 5,000 na katao. Yan lang yung tinatamaan. So ngayon, pag nag 1,000 peso budget ka, it's the same audience ha. It's the same audience, pero mas malaki na yung cover mo. Ayan. Ibig sabihin, 1,000 peso budget ka na dito. Okay? Mas marami ka ng tinatamaan na tao doon sa auction. Ibig sabihin nito, most likely, ang tinatamaan mo na dito is about, let's say, wag muna kayo magdodrawing guys, let's say, 25,000 na katao. Diba? So, may nagdodrawing. Ayan, magburay natin yan. Guys, wag mo kayo magdodrawing. Okay, ako lang magdodrawing. So, 25,000. Tapos, kapag nag-run ka ng ads ulit, ng campaign, na 5,000 peso budget, eto na siya. Lumalaki yung coverage ng ano mo. Lumalawak yung tawag dito. Ito na yung 5,000 budget mo. Di ba? Yan. So, ang tinatamaan na tao nito is about, let's say, 100,000. Ay, 100,000 na katao. Does that make sense? Win? Pero, ang tinatamaan, kumbaga, doon sa 5,000 peso budget mo, ang tinatamaan lang nung 5,000 peso budget mo is 100,000 out of 10 million. Diba? So, pare-pareho silang, kumbaga, kung itong 10 million na to is mahilig sa bags, lahat ng audience yan mahilig sa bags. Pero depende sa budget mo, kung ano yung tinatamaan nung, ang tawag dito, ng budget mo. How about 5 ads campaign for 100? Ad set po win. Ad sets, no? Ang gagawin mo doon is you create 5 ad sets and each ad set 1 ad creatives. For 100 peso budget per ad set. 100, 100, 100, 100, 100. So one ad creative, pero magkakaibang creatives yun. Para itetest mo one variable at a time. Meaning,
When I say variable, ano yung tinetest mo? Kaya importante yung naming convention eh. Kasi kapag hindi tama yung naming convention mo, malilito ka pagdating sa ads manager. Kaya, alam mo, itong ads na to, ang tinetest ko dito, creatives. So, dapat, may tamang naming convention ka. Gagawin natin yung bukas. Yung audience na na-reach per budget, for the whole week po ba? Daily po kasi, Sir James, daily may nare-reach kang bagong tao or may bagong tao kang nare-reach daily. So nag-accumulate 'yon. Okay, based doon sa let's say for example, may 100 peso budget ka, nag-launch ka mamayang madaling araw ng ads mo. Mamayang madaling araw, alas 12, pag alas 12 na, i-spend na ni Meta yung budget mo all throughout the day. Ngayon, sa first day, maaaring ang tamaan niya ni Meta is about, let's say, 500 na katao. The following day, umikot na naman yung budget mo. Nadadagdagan yun, nagiging 1,000 na katao, nagiging 1,500. Until such time na na-reach mo na yung na-saturate mo na yung buong audience na tinatamaan ng 100 mo, lalabas na yung learning limited. Okay? Ganun po siya. Nag-work, Sir James. Marilyn, after ma-saturate po ang 100 budget, then i-duplicate for higher budget. Need po bang continuous running yung bagong ad or pwede i-pause? You keep running both campaign. Yung 100 tsaka yung 1,000, you keep running it simultaneously. For as long as na yung either of the two is nami-meet mo yung KPI ng dalawa na yon, i-keep mo lang yung dalawa na yon. The moment na yung 100 peso, nagtumaas na yung cost per result niya, di patayin mo na yung 100 pesos, i-keep mo na yung 1,000 peso na budget. Okay? Ibig sabihin, nakalabas ka na doon. Nailabas mo na yung winning ad mo sa mas malaking budget. What if I will just rerun the same campaign if na-reach ko na yung learning limited para What if I will just rerun the same campaign if na-reach ko na yung learning limited para same amount lang, 100 pesos lang? Will it target new scope of audience? Sorry, hindi ko mag-gets. What if I will just rerun the same campaign if na-reach ko na yung learning limited? Okay, na-reach mo yung learning limited para same amount. Sorry, hindi ko na mag-gets. Pwede kitang i-unmute, Win. No? Ayan. So, pwede ka magsalita. Hello, hello. Good evening, Clarence. Yes, good evening. Yeah. My question is, for example, di ba, 100 lang yung budget. Naririnig mo ako? Yes, narinig kita. Yeah. Na nakalagay na is learning limited. So, i-duplicate ko lang siya. Tapos same audience pa din. Possible din naman ba na yung, kunyari, mag-reach siya ng mga bagong audience ulit na Same hindi pa budget na na-reach doon ginamit mo. sa learning limited, or na nakuha na ba ng algorithm na ito pa rin yung mako-cover niya, o bagong batch na naman ng audience yun? Okay, nung Nakuha dinuplicate mo mo ba? siya, nung dinuplicate mo siya, from 100 yung ginamit mo. 100 pa rin, oo. Di ko binago yung budget. Hindi mo binago Pero, yung budget. di mo babaguhin yung budget. Pero, I mean is, makaka-target pa rin siya, makaka-reach pa rin siya ng panibagong audience Outside doon sa compare naunang dun sa budget. nauna mong Ah, na-reach na learning limited. Parang, para lang para ma-refresh pa siya. yes. May bago ba siya? Yes. Ang question dun is, same lang din ba yung mata-target niya? Or magle-learning limited din ba siya? Paano siya? Okay. Good question. So, pag nag-duplicate ka using the same budget, may audience overlap ka doon. Okay, kinukumpit mo yung sarili mong anong tawag dito, ad set against the same ad set. So, maaring may tamaan na bagong audience yon
within the same pool of audience, pero parang hindi kaya ako pinapaduplicate ng 1,000 para mag-expand yung number of audience mo within the same pool of audience. Kasi it doesn't make sense kung i-duplicate mo lang yung same 100 pesos into a new ad set. Parang wala kang binago, as is yung ad set, yung targeting sa ad set mo plus yung creatives mo, wala kang binago. You just duplicated it. Yes, magkakaroon pa rin naman siya ng results. Okay, hindi naman siya totally mabubokya. However, the best way to do it is to duplicate the same ad set and budgetan mo na siya ng 1,000 para mag-expand siya. Yung pinakita ko sa iyo dito, na yung ginawa ko Meron dun sa kang ano nun, sorry to cut you off, meron kang ganun ba na creatives mo na may 1K ka o puro 100 lang din? okay, ganito siya, no? Oo. Ganito siya. So, Parang do you practice ba talaga yung, kasi malaki yung 1K or 5K, di ba? ah, um, pag scaling na ako nun, pagka yung, anong tawag dito? By the way, pag messaging campaign, mahirap mag 5K kasi doon sa 5K na yon, ikokontrolin mo yung budget mo eh. Magagawa mo lang yon sa anong tawag dito, sa campaign na may website. Pero pag messaging campaign, hindi mo na siya maduduplicate sa 5K hanggang 1K lang, tapos uunti-untiin mo na siyang increase yung budget sa 1K. So ganito yung mangyayari ng framework ko. Kaya siya tinawag na TBS, T or testing, tapos ito validate. Okay, validate. Tapos yung isa, ito kapag pag may website, cost cap scaling naman tawag dito. Scaling using cost cap. Gagawin mo lang to kapag alam mo na yung na-identify mo na yung ideal cost mo. So, let's assume na meron kang tawag dito, ad set dito na 100 peso budget. Okay? Tapos itong ad set na to, nagwo-work siya. So, i-duplicate mo lang siya into a new campaign with a 1,000 peso budget. Okay? And then, for example, ang cost per result nito, ang CPR nito is about, let's say, 20 pesos. I-check mo kung yung CPR na yon is somehow similar doon sa nakukuha mo sa validate. Halimbawa, pumalo to ng mga, let's say, 26 pesos. So, kahit pa paano, medyo malapit-lapit ng konti. Normal yon kasi nga nag-i-expand ka ng audience eh. Diba? And the moment na determine mo na yung ideal cost mo from testing to validate, ilo-launch mo yung bagong campaign. Ang tawag ko na doon, scaling cost cap. Ibig sabihin, may maintain mo na yung ideal cost mo. Halimbawa, na-determine mo yung ideal cost mo na 23 pesos. Okay, CPR of 23 pesos, yun na siya. Okay, ito 5,000 peso budget na yung i-spend mo dito. So, ito siya. 5,000 peso budget. Pero with cost control. Ibig sabihin, i-controlin mo para kahit 5,000 yung ina-ads mo, hindi siya i-spend the meta yung buong 5,000 for as long as na yung cost per result na binabantayan mo is within your ideal cost per result, which is 23 pesos. Does that make sense? Yeah. So, yung another settings ng cost cap, kailangan mo lang siyang iset, tama ba? Yes, kailangan mo siyang iset, Oo. pero ito medyo advanced na to. So, kailangan Okay. meron kang website or meron kang landing page. Kasi hindi mo magagawa to sa messaging campaign. Hanggang dito ka lang. Okay. Okay, hanggang validate ka lang. So, ang mangyayari dito, yung validate campaign mo, kung may 1,000 pesos ka, you will increase your budget 20% of your original budget every 3 days. So, kung may 1,000 peso budget ka, times 20%, that's 1,200 ba? So, 1,000 peso budget times 20%. So, ano yun? 1,000 times 20 is 200. So, ibig sabihin, daily budget mo nun is 1,200. Yun ang ikakarga mo doon sa ad set na yun. Tapos, after 3 days, bantayan mo kung tumaas ba yung cost per message or hindi. Pag nag-stable lang, o didagdagan mo ulit. So, from 1,200 times
20% ulit, magkano i-add mo? 240 o sabihin mo ng 250. 1, 2 plus 250, that's 1,450. 1,450 times 20%, yun, nag-snowball lang siya or nag-accumulate lang siya every 3 days para at least makita mo kung nag-stable yung cost per result mo. Kapag nag-stable na 23 pesos, then scale it further. Ganun lang siya Yung, kasimple. just additional lang. Yung sa cost cap, hindi siya magwo-work sa messaging. Hindi. Ano yung, parang may prompt ba Mag-e-error siya? siya. Mag-e-error. Mag-error siya. Ah, So, dapat meron kang website website. na where they can order. Tama ba? Not just order, Yung but may let's say automation. they can leave an information, their email or their contact info. So, ganun mo siya gagawin. Yung the payment will be no? So parang ang mo dun, pipiliin mo yung website, click yung visit website, hindi na siya message. Yes, hindi na siya message. Yung conversion location Mm. mo dun is website. Website. Yeah. Oo. And dun, sa website lang yung may 'di ba? Magre-reflect yung conversion rate. Pag messaging lang, 'di ba yung pinakita mo kanina yung cost per conversion Ah, conversion. Pag sa yung messaging, sa messaging, ima-manual mo yun. Manual computation mo yun. mahirap no. Ituturo ko sa inyo yun on day 5. Parang kasi itatrack mo pa kung siya ba Yes. talaga yung Kung saan siya galing. nag-avail. Kung O saan siya hanap, galing. kung kung 500 yung nag-message, itatrack mo pa siya. No? Hindi. Paano? 500 yung nag-message. Ang itatrack mo lang naman doon kung sino yung bumili sa out of 500. Halimbawa, sa 500, Oo, 10 yung bumili. Itrack mo yung 10. oo. Di ba? Kung saan siyang ads. Kung saan siyang ads Paano, galing. makikita ba yun? Kung saan siyang Yes. ads Yes. galing? Madali Yes. ba siya matrace? Yes. So I'll be giving you I'll teach you guys on day 4. Oo. Sige, sige. Okay? Anyway, kasi tedious yun since maraming parang Ah, hahanapin pa nung hindi siya tedious kung na-name mo ng maayos yung ad set mo, ay yung ad level mo. Magiging tedious lang sa iyo 'yon kapag hindi proper yung naming convention mo. naming. Okay. From the beginning of your campaigns, dapat meron na siyang ad ID na tinatawag. Kapag walang ad Oo. ID 'yon, well, kung meron ka ng 1,000 ads na na-launch, gagawan mo ng ad ID yung 1,000 ads na yun. So, from the beginning of your campaigns pa lang, ayusin mo na yung naming convention mo. Okay. How about pala, di ba you're using sa sorry, madami ang question Sige lang, go ahead. Kasi we're also selling courses din, pero ako, HR kasi ako. So, yung training kasi namin, parang sa Google Form kami, hindi kami sa website ngayon. So, ang concern kasi doon sa website, minsan mabagal mag-load yung website. So, I've tried it before, tapos depende pa sa kung saan siya browser mabubukas. Kung sa cellphone, minsan ibang browser, ang bagal mag-load. Anong So, gamit sa yung inyo kasi, website builder? WordPress. Hmm. Wix ba yung sa'yo? Wix yung akin. Okay, ganito. Ganito para magkaroon ka ng konteksto. The reason why hindi ko ginamit yung Wix kasi ang daming steps. Okay? Ang baba nung time na nag-launch ako ng courses ko, ang baba ng conversion rate ko. Bakit? Kasi ang daming steps bago maka-check out yung users. Ang ginawa ko, nag-invest ako sa isang landing page, GHL, Go High Level. And yung steps na bawasan from 7 steps to 3 steps only. Nakita nila yung ad, nag-click, isa, nag-sign up nung pangalan nila, 2, namili ng payment method, 3, nag-check out. 3 steps only. Samantalang sa Wix, may 7 yata or 8 steps bago sila maka-purchase. So, from there on, tumaas yung conversion rate ko. Okay, so if I were you, you have to consider probably migrating your website to another platform, or probably use WordPress still, but you need to optimize your website para mabilis mag-load. Kasi yun yung magiging problema, matataas ang bounce rate mo.
Pag tumaas ang bounce rate mo, tataas ang CPM mo. Pag tumaas ang CPM mo, tataas ang cost per result mo. Connect-connect na yan, magkakadugtong yan. Does that make sense? Nakamute ka na yata. Yan. Oo, yeah. Thank you, thank you. Okay. So hindi required talaga si website. What if kung Google form lang, mag-reflect, hindi ko pa na-check kasi may stuff din ako nag-run ng ads for that. So, ano lang, kung Google form, mabilis kasi siya. And Hindi. then, I do not hindi lang recommend. siya mare-record yung ano niya, Hindi hindi ma-record mare-record yung conversions. And conversion niya. we want to share that data kay Meta. And pag Google Form ang Ah, ginamit mo, manual mo siya ulit na itag doon sa Messenger sa Meta Business Suite para ma-record kay Meta as conversion. Where kung meron kang website, pag nag-URL redirect yon, tapos na-capture ng pixel, yung conversion event na yan, then Meta will have the kita. clear understanding of who are these people na tinatarget mo. So I better see. yun. Manual namin ginagawa yung conversion, ay pag-identify ng conversion. Magiging manual yung trabaho niyo doon. So, So yung sa Go High level na 'di ba yung ano yung payment method mo? Yung payment gateway mo, yan? Insta something. InfaPay. InfaPay. Ah, Sa Go High level ba yun or third party hindi. pa yun? If you want to use InfaPay, message mo ako. Papagawa kita ng account. Libre. Pero meron kaming ibang payment like Sendit where I'm using Sendit eh. Yeah. Sa website ko, Zendit. Pero doon sa landing page ko, ang ginagamit ko doon, InfaPay. Mm, Okay. So, anong tawag dito? Well, I can use um, Zendit din naman. But sa landing sige. page. Paano kita ma-message pala? Anyway, Clarence, yung sa last na siguro, nag-overtime na. Yung Sige. yung InfaPay, kala ko kasi ang gamit mo doon yung parang payment link lang, Payment nag-manual link. ka. Yeah. Manual 'yon. Manual yan. Tapos kinonect mo lang sa button. Yes, kinuha ko lang sa buttons, diretso. Tapos, I when see. they completed the payment, magre-redirect sila sa thank you page na ginawa ko. So pwede rin kahit sa ibang payment gateway, payment link lang siya. Yes. Maano 'yon, maano ng conversion, mare-record ng Mare-record Meta kasi 'yon. merong thank you page na i-connect ka. So, kailangan nako-connect dun sa thank you page para mag-fire yung conversion event. Thank you page. Ah, Thank you page ng nung ginamit ng website. guild builder mo, halimbawa, di ba may landing page ka? Tapos, Mm, pag-click mo ng button, mapupunta ka dun sa payment gateway. After nila mm, bayad, dun sa, ano payment tawag dito, gateway. dun sa payment gateway, babalik sila dun sa page mo. Pero ibang page na yun. Hindi na siya landing page ng opt-in. Thank you page na siya. Thank you page ng Nung, ano? anong tawag dito, nung builder mo, same builder. Ano yun? Oh, Di ba, thank you page. nung nag-enroll ka Oo. sa akin, Manual nag-enroll na ka, thank you page din yun. Gagawa ka ng gagawa ka ng bagong another page. page. Gagawa ka ng bagong page doon sa builder mo. Okay. Yan. Ano? Okay. Pero hindi ko lang gano'n. Gets? Para, ano purpose ng thank you page? Para Para ma-identify, para magawa mo siya ng conversion event at yung data Oo, nang bumalik kay Meta. okay. Medyo Dun sa advanced na yun, sir. Kaya mahirap siyang click, yan. So, from okay. the landing page, ito, pakita ko sa iyo ha. Ganito siya. Oo. So, di ba ito yung ano ko, yung landing page ko. Ayan. Di ba lahat kayo galing dito, tama? Nung kinilik nyo to, join the live training, napunta kayo dito. Okay? Tapos, nung pagpunta nyo dito, nagbayad kayo.
phone number, nilagay natin, tapos email address. Tapos, click nyo yung continue, napunta kayo dun sa payment gateway. Halimbawa, sinelect nyo yung GCash, GrabPay, Paymaya, or ShopeePay. Tapos, after nyo magbayad dito, mareredirect kayo sa isang page ulit. Okay, imaginein mo to is parehong domain, pero ang nakalagay dito is, kunyari, thank-u. Parang ganun. Nakuha. Ayan, mga na-mute nakamute yata si Sir Ray. Anyhow, so medyo advanced na yun. Nandun yun sa senior specialist course ko. Okay, so okay, I'll be honest. Ayan, medyo na tayo, natambakan ako ng anong tawag dito? Questions dito. System.io, yes, Jeneline. Libre yun. So you can use system.io. So maganda rin naman yun. Okay, I'll be answering a couple one more. Do we need chatbot, messenger, ano ma-recommend nyo? You can use any tools, messenger, chatbot sa industry. Okay? Magpa-ManyChat man yan, magpa-Pancake man yan, whatever, gamitin nyo. Okay? Tera Kitchen, message mo ako sa page or you can send me a message directly sa Facebook profile ko. Ito yung Facebook profile ko, hanapin mo lang. Hill Clarence. Okay, i-accommodate kita. And share ko yung screen ko. At message me directly, ito, Hill Clarence. Send ko dito yung profile link ko and then, yeah, message mo ako. Okay? So, yan, overtime na tayo guys. I'll see you tomorrow at exactly 7 p.m. And I'll be sending you guys, I'll be uploading the recordings tonight or replay tonight sa dashboard niya. Maraming salamat for joining the webinar or the live training. I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Thank you and have a good night. Bye-bye.